So, good morning. May I request everyone to please stand up. Stand up muna kayo. So, ganito lang. Mag-exercise lang po kami ng konti. Exercise lang po tayo kasi medyo nakakaiyak yung ating song. Ano po? Medyo nakaka-overwhelm. So, para lahat po tayo gising. So, gusto ko lang po na mag-exercise tayo. Sundan niyo lang po ako. Madali lang naman po eh. Ganyan lang po. Ganyan. Isang kamay lang. Kanan. Kanan lang po. Kanan. Kaya. Kanan. Isa. So, syempre, pag may action, kailangan ko ay may words. So, sabi ko, dapat lagyan natin ng words. This is your yes. Yes. Practice nga? Yes. 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 And syempre, dapat po sa kaliwa naman is action po muna, syempre. Action natin ay ganito. Ganyan. Ganon. Ganyan. Saka ganon. Diba? Ganyan. Ganon. Kaliwa. Kaliwa kamay naman. Kaliwa. Tapos, ganon muna. Tapos ganon. Yan. So, lagyan natin ng words. This is your, sabi nga kanina, no. No and wait. Diba? No and wait. So, this is your yes. And this is your no and wait. Kaya po ba nating pagsabayin? Sige nga, practicing po. Sabay kanan at kaliwa ng action ng no and yes and wait. 1, 2, 3, go. Sorry, pianista. Ano po? Kaya? So, hindi po kaya. No? Sabay po. Kailangan sabay. Meron po bang nakagawa ng sabay? Wala. So, very good. That's good po. Exercise din naman natin yan. So, pwede na po tayo. Pigit po muna natin yung ating mga mata. And then, sandali lang po manalangin lang po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. We ask for your presence, oh dear God, today, Panginoon, sa mga mahahayag, Panginoon, bigyan mo po kami ng tenga mula sa aming mga puso, Panginoon, na makita namin kung ano ang nais mo maipahayag ngayong umaga, Panginoon. Tulungan mo po ako, Panginoon. Anoint me with your Holy Spirit, oh God, at pakalinisin mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon. Maging kaming lahat narito ngayon, we declare victory over your word, oh God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, thank you po. Palakpakan po natin yung mga sabi. Very good po, di ba? So, sabi nga dyan, bakit ganun yung exercise natin? Siguro, meron na kayong idea, no po, bakit ganun yung exercise natin? Ganun yung exercise natin para mas matalim sa isipan natin. Sabi po kasi, sa science, sabi po, ang ating left brain and right brain ay magkaiba ng function. So, pag gumagalaw ang kanan, left brain ang gumagana. Sabi lang ni teacher, tama daw ako. Sabi mo, pagka naman yung left part of your body, right mind po ang nagpa-function. Pero ganyan po, pag nagdidisiplina din tayo or pag nagdidesisyon tayo sa buhay, hindi po pwedeng sabay. Tama? Hindi pwedeng sabay. Pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong no, no. Pero may kasama po ang no na wait, di ba? Kasi no ngayon, baka naman po pagdating ng araw ay pwede na. So kaya may wait po tayo. Kahit po sa decision or sa prayer, sa sagot ng Lord sa atin, laging ganun. Pero hindi pwedeng sabay. Tama po? So sa parents din po, husband and wife, hindi pwedeng magkaiba na desisyon. Dapat po parehas. Pag sinabi niyo pong no sa mga anak niyo, it's a no. And pag sinabing yes, it's a yes. Para wala pong conflict. Kasi hindi naman po talaga natin kaya pagsabayin. Katulad kanina ng action natin. So, pagka po nahihirapan tayo mag-desisyon or mag-discipline sa anak natin, tinakaban ako. Pwede natin ganun sa yung action na yun. So, ngayon po umaga, so, medyo naisip nyo na po yung yung ating topic for today. So, sabi nga, last week, ang topic natin ay marriage, di ba? So, buhay pag-aasawa. Siyempre, ano pong kasunod? May anak ka na. Kung tapos na yung marriage, siyempre, ang kasunod
Yeah. So sabi nga, ang ating pong ano ngayon, ang ating pong pag-usapan ngayon ay parenting. So madali lang daw pong maging parent. Ano po? Tama po ba? Madaling maging parent. Pero, kung alam mo yung purpose mo, doon ka na mahihirapan. Pag alam mo yung purpose mo, doon ka mahihirapan. So, taas na kamay ng mga parent na dito. Wow, praise God, madaming makikinig. Para sa inyo, ang mensahe nito. Doon naman po sa mga couples na wala pang anak. So, para sa inyo rin po ito. Kasi, dadating ang panahon na magkakaroon tayo ng mga anak. At sa mga single po, taas na kami mga single. Patingin nga ng mga kabataan. Yan. Yan. So, para din po sa inyo. Sabi mo, makinig ka pa rin. Makinig ka pa rin kasi dadating ang panahon, magkakaanak ka. Mind you, hindi po natin maano yung panahon. Ano po? Ano magiging parent din tayo. So, dapat po, makinig pa rin po tayo para mas maintindihan natin yung mga parents natin. Amen? Amen ba mga single? Para mas maunawaan natin why my parent look like this. Ano po? Para makita natin paano yung mga parents natin. So sabi nga dyan, parenting and purpose. Ang scripture focus po natin ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy 6:5-9. Pero before that, okay na ba, Beth? Sige, naglolo ko daw. So, sabi nga dyan, yung scripture po muna natin ay sa Deuteronomy 6:5-9. So, ang big idea, parents are called to disciple the next generation. So, sabi nga ng prayer natin kanina, ano nangyayari sa generation natin ngayon? Diba? Bakit ganon ang generation ngayon? Diba? Marami ako narinig, napaka-fragile ng generation ngayon, napaka-sensitive, bawal kantiin, kasi ang daming ano. Even mga teachers, nahihirapan po ngayon sa kanilang mga student. Ano po? So, parents po, tandaan po natin na tayo po ang may pinaka-toughest na job dito sa earth. Sabi nga. Kasi 24 hours a day, kahit mag-asawa na sila at tumanda, ay yun pa rin. Parent ka pa rin, di ba? Kahit lola ka na, parent ka pa rin. So, parent pa rin po ang tawag sa'yo. Sabi nga dyan, may mga days po, ayan po yung ating, ayan, yung pala yung ano, overall team natin. Kasi ngayon ay magpa-family day, ano po? Ano ba yun? So, ayan. Sabi dyan, stronger together, guide design for a family. So, yan po yung ating the foundation of family. Week 1 natin, tapos yung week 2, usapang pag-aasawa. So, ngayong week, ayun, doon. So, wait lang. Alam ko dito, doon pala. Sige, sorry. I-start mo na nga lang ulit. Sorry po. So, ganyan. May papapanood lang po ako sa inyong video. Pa-start mo na lang natin. Nahirapan pa lang. Yan. So, sandali lang naman po yan. Ilaw.